Alright. Pull over lang tayo. Nainitan kasi ako. Tinanggal ko yung winter jacket ko. Yan, welcome back nga pala sa aking channel ulit mga kauragon. Driving ako pa uwi ng bahay, kaya ito, tara, kwentuhan tayo habang ako ay nagdadrive. Grabe kapagod niya. Kung kailan wala kaming ganong loading ngayon, medyo stress ng konti dahil nga dun sa may tagas kanina eh. May tagas yung asido na yung sa pinix namin. Anyway, ibang usapan no? Mahirap na pag-usapang trabaho lalo sa site namin, kaya iba na lang yung ating pag-uusapan. Yan. So sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, pag napanood nyo itong video na to, sana mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga buhay-buhay Canada, buhay winter dito sa Canada. Para naman lang sa ganun ay malaman nyo, or baka sakali na kayo ay pupunta dito sa probinsya namin dito sa Canada, dito sa Saskatchewan. Malay nyo, kailangan nyo pala ng impormasyon na ganito. So pwedeng makatulong yun sa inyong mga kauragon, mga kaibigan. Yan. So syempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, pag-subscribe na kayo, kaya para naman tulad nga ng sabi ko, magkaroon kayo ng idea kung ano-ano yung mga kaganapan ngayon, or lalo na ngayon na medyo malaki or may mga malaking changes or pagbabago ngayon dito sa Canada dahil nga sa mga syempre mga nangyayari, mga pabago-bagong rules. Ayan, dito sa Canada. So syempre ito, pag hindi kayo nanood sa akin or nag-subscribe sa akin, hindi nyo malalaman yung mga pabago-bago na yun na sinasabi ko. Ayan. So kaya syempre i-support na lang po ng aming channel. And ang i-share ko ngayon about trabaho, kung ano yung mga in demand. Yan ang pag-uusapan natin yan dito sa video na to. Kung ano yung mga maraming trabaho, kung ano yung mga mabilis or madaling pasuking trabaho dito sa Saskatchewan, dito sa probinsya namin. Kung anong mga trabaho. Pero syempre, hindi ko sinasabi na mabilis makapasok na dito sa Canada, madaling mag-Canada, dahil yung mga sinasabi ko base lamang sa aking mga nalalaman or nakikita, at yung sabi kong mga trabaho, kung ano yung mga in demand, nakikita ko rin talaga yon sa website, kung saan ka pwedeng job hunt, kung anong mga website saan ka pupunta. Ayan, tulad ng sasjob.co, ayan, .ca, ayan, mga trabaho yun dito sa Saskatchewan, Canada, na pwede kayong tumingin. Pero tulad nga ng sinasabi ko, ay pang local, or ibig sabihin yung mga trabaho na yan ay para lamang sa mga nandito na sa loob ng Canada. Hindi ko sinasabi na pag kayo ay nasa Pilipinas ay pwede kayo mag-apply, pero tulad niya ng sinasabi ko, malay natin, never know pag i-try nyo,
tulad nung isang kakilala ko na nakilala lang din ako dito sa channel ko, ay talagang yung kwento nila, karating sila dito buong pamilya, ay talagang nakita nila na job hunt sila sa isang website at nakita nila at nagpakasakali sila, nag-fill up sila ng ganon, nagpakasakali sila na baka may offer or offeran sila, yun, nataon na pwede pala yun kahit nasa ibang bansa or nasa Pilipinas. So talagang seryoso yung employer, yung nakita nila na naghahanap ng trabaho na company, seryoso pala talaga sila. So willing na humugot o kumuha ng applicant galing sa ibang bansa or kahit nasa ibang nasa or kahit nasa Pilipinas pa. Yun ang sinasabi ko. Malay natin, wala namang masama kung matulad kayo doon na yung mga tinitingnan ko, kasi pag natingin ako kung anong mga trabaho yung hiring, mga company, talagang pang-local na nandito ka na sa Canada. Ayan, nagkakailan talaga yung kilala ko na nakita nila through a website, tumingin sila, nag-job hunt sila. So sinubukan nila, ayun, willing or talagang yung company or yung employer kinuha sila. So yun ang sinasabi ko, walang masama kung susubok, di ba? Ayan. So ngayon, dahil yung binabanggit ko kanina kung ano yung mga trabaho na in demand dito, base lamang sa aking mga nakikita or pag tumitingin ako, nagbabrowse ako sa mga trabaho, kung ano yung mga hiring, ayan, share ko sa inyo guys. So ito, so ito, yung source nito ay yung tinitingnan ko, like Indeed or Indeed.com or .ca. Nandun yung mga trabaho talaga. Yun yung isa sa mga tinitingnan ko. Tapos yung sa job.ca, yan, sa Saskatchewan.job.ca, nandun yung mga trabaho talaga. Isa yun sa mga anong tawag nito, kung baga sa Pilipinas, yung website na pwede kang mag-search or mag-hunt, mag-job hunting. Yan. Nakalimutan ko na, Jobster ba yan? Jobster or Jobster, baka hindi. Ayan. So ito, yung mga in-demand talaga dito, ang pinaka-in-demand talaga dito, mga kaurado, mga kaibigan, ay yung mga trabahong food industry, like sa mga McDonald's, Tim Hortons, KFC. Ayan, yung mga trabaho gano'n, yung talaga yung sinasabi ko na para sa akin lang, yung pinaka major na pinaka end demand na na sila talaga yung madaling makapasok ng Canada pag ang ginamit mong kategorya ay food industry. Ayan. So tulad ng mga nabanggit ko, tapos yung mga trabaho like food counter attendant, lalo na yung sa kitchen, back of the house, dahil yung back of the house, kung ikaw ay isang chef or cook, skilled kasi yun, nakakategory kasi siya sa skilled. Ayan, yung kusinero. So mabilis. Yan yung entry ko dito talaga sa Canada, na yung kusina dati, yun ang pinaka-entry ko, na talaga palang nakakategorya sa sa skilled worker, na during that time, nung kami ay naka 6 months na sa trabaho, inopera na kami ng aming employer na mag-apply ng permanent residence. Ayan, para ma-permanent 6 months pwede nang mag-apply, pwede mo nang ayusin yung application para sa permanent residence. Pero syempre during yung time na yon, yung time namin 2010 na yan,
So ngayon, hindi ko na alam. Iba na nga ngayon, tulad nga ng sabi ko, marami na talagang nabago. Big changes na nangyari or mga pabago-bago kasi talaga mga kaibigan guys dito sa pabago-bago dito sa Canada. Tapos bawat probinsya talagang may kanya-kanyang rules or ayan, iba-iba kasi ng bawat probinsya dito, may kanya-kanya silang rules or policy policy kung paano sila kumuha ng mga kategorya. May mga sinasabi ng point system yan. Kung ilang points ka pag ikaw let's say education, ano yung mga working experiences mo, tapos yun kung anong trabaho, point system yan. Yung yan sinasabi ko. Tapos ngayon hindi ko na talaga alam, hindi na ako gaano updated. Anyway, yung topic ko talaga ngayon ay yung kung ano nga yung mga trabaho na in demand dito sa Saskatchewan, dito sa probinsya namin. Tulad yun, nabanggit ko na yung food industry, yung food counter attendant, yung sa kitchen, kusinero, chef, ayun, yun talaga mabilis. Tapos next na yung mga carpenter. Ayan, during the time nung panahon namin, napakadaming mga karpenterong nakarating dito na yung iba naman ng mga Pilipino ay galing sila ng Japan. Ayan. May mga talagang bago sila nakarating dito sa Canada ay meron mga experience galing sa ibang bansa rin, tulad ng nabanggit ko galing Japan. Ayan, yung mga kakilala ko dito, napakadami talaga nila guys. Siguro ng mga nasa 30 during that time. Talagang ang dami nila. Talagang mga karpintero sila. Pero yung mga ginagawa nila, yung mga bahay na mobile house, yan, yung hinahatak, yung mahaba, let's say yung 16 wide or 18 wide, mga ganon, yung hinahatak, yung mobile house or mobile house, yan, yan. Yun yung mga kakilala namin na talagang mga carpenter sila, karamihan mga galing Japan. Tapos nung panahon na yun, 2010, napakadami rin talaga yung mga welder. Ayan, daming welder dito dahil may isang malaking company dito sa lugar namin, sa Esteban, dito sa Saskatchewan, talagang welding company. Ayan, ang daming mga welder during that year, during that time, 2010-11. Ayan, yun yung isa yun sa mga welder na yun, yung mga welder na yun na mga una naming mga nakilala. Tsaka yung mga dalawa lang kami nung Pasko nung dumating kami na mga nakilala namin dito sa lugar namin. Yan, welder. Tapos yun yung pangalawa yung carpintero, welder. Ayan, ang lalaki talaga ng mga sahod ng mga yung mga welder na yan during panahon na yun. Tapos syempre dahil dito sa Saskatchewan, Prairie Province kasi, pag sinabi kasing Prairie Province, composed with 3 provinces yun. Composed ng 3 probinsya yon pag sinabing Prairie Province. Ayan, yun na yung Alberta, Saskatchewan, Manitoba. Ayan, so Prairie Province, it means yun yung energy, yung mga oil rig. Yeah, tulad nga ng lugar namin dito sa Esteban, Saskatchewan, talagang known or kilala na energy city, the energy city. Ayan, dahil isa rin sa pinaka-sentro yung city namin ng oil rig. Ayan, ang daming mga oil rig dito during nung panahon na yun, talagang napakalakas. Sabi nga nila, mag-apply ka daw ng today, bukas tanungin ka na daw ng in-applyan mo ng company
when you want gusto mo na bang mag-start kinabukasan. Ayan. Yun, yung mga oil rigs talagang napakalaki ng mga sahod. Napatunayan ko yan mga kauragon, mga idol, mga kababayan, dahil nung panahon na yun 2010 and 11, 12, talagang nasa kusina ako no, inaabot niya ako ng yung kitchen namin, aabot ng alas 3 hanggang sahig yung mga hugasin. So ayun, nabanggit ko na yun dati sa iba kong video na inaabot ako ng alas 3. Sobrang busy talaga. Pag lumalabas ako niyan guys sa idol kauragon sa dining, akala mo palengke, siksikan, lalo na kung weeknight, mga ganon. Grabe nung panahon na yun. Tapos yung dining area talaga, naku po, napakapuno, full house. So dahil nga yung boom na boom yung oil rig during nung year na yun, nung naabutan ko pa yung 2010. Syempre wala pa ako ng 2009, so hindi ko masasabi kung kailan nag-start yung kasagsagan ng boom na yun ng oil rig. Hindi ko masasabi guys kasi 2009 wala pa ako nun. So ngayon, yung kinikwento ko, sabi nga nila mag-apply ka daw ng today, kinabukasan baka papag-umpisahin ka na daw magtrabaho kung kailan ka raw mag-start. Kaya ganun kadaling maghanap ng trabaho nung panahon na yun, nung hindi pa hindi pa na bumagsak yung langis, yung oil rig. Kumbaga nagkaroon nung mga 2013 pataas, 14 nag-recession, so humina. Let's say balita ko may nakapagsabi na kung ang per barrel nung panahon ay 155 per barrel dollars, bumaba sa mga 45 or 55 dollars per barrel. So imagine, kaya ang dami talagang nagsaradong mga oil rig kasi hindi sila makasurvive. Syempre ang lalaki ng mga pinapasahod nila sa mga rigger, sa mga oil rig, mga nagtatrabaho dyan, kaya talagang hindi kaya makasurvive ng kumpanya nung nagkaroon na ng recession na bumaba yung langis. Imagine guys, from 145 per barrel, 145, 155 per barrel down to 45 per barrel or 55. So talagang sobrang apekto, maraming nagsaradong mga oil rig. So yun na yung panahon ng nag-recession na yun. Yan. So yun talaga yung pinaka end demand na trabaho. Yung sinasabi ko, pag local ka talaga, yung dito ka na sa loob ng Canada, number 1 yung oil rig dito sa Saskatchewan, dito sa Prairie Province, sa tatlong probinsya, Alberta, Saskatchewan, and Manitoba. Yun yung pinaka number 1 na trabaho in demand. Pero syempre overseas, yung galing ka sa Pilipinas na ikaw ay papasok ng Canada, hindi yon. Ang para sa akin, ang number 1 talaga para mabilisang makapasok ka ng Canada, yun nga yung sa food industry. Tapos yung depende sa location mo, nataon na yung number 2, sabi ko carpentero, welding, yung welder. So nataon yun na nung panahon yun na naabutan ko kasi na-observe ko yun. Kung ba kaya ako masasabi yung ganun. Yun yung mga trabaho. And then syempre pag local, yung mga trabaho next, mga trabaho sa hotel, sa grocery, Walmart, mga supermarket, mga ganun. Yeah. Marami rin pala dito, syempre mga mekaniko rin. Ang dami rin mga Pilipinong mekaniko na nakarating dito sa mga auto dealer, mga shop. Dami rin mga mekaniko like say Ford, GMC, ang dami. Halos lahat ng auto dealer dito talagang may mga Pilipino, may mga kinuha mga mekanikong Pilipino. Ayan. So isa pala yan yung mga mekaniko. Ayan. So siguro then marami ring mga yung mga nurse. Yung panahon may mga nurse din, and syempre may mga CCS na tinatawag, yung mga nag-aalaga ng mga yung sa home for yung mga let's say sa
yung mga nag-aalaga sa hospital or yung mga residents, tinatawag yung mga may edad, mga matatanda, yun, marami rin trabaho ganun dito, CCS. Nagpapakain ng mga sa hospital, tanda, nag-aalaga, nagpapaligo, nagbibihis, ganun. Isa rin yun, marami rin dito niyan Pilipino na meron dyan yung iba nurse sa Pilipinas, midwifery sa Pilipinas, yan, nakakapasok sila ng ganung trabaho, CCS na tinatawag. Nag-aasikaso ng mga home, yung home for the aged, yung mga medyo may edad na matatanda. Ayan. So malapit na ako mga idol, mga kauragon. I think yun lang muna ang may share ko. Ayan, maraming salamat po ulit sa panonood. At syempre tulad ng sabi ko kanina, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, huwag nyo nang antayin. Mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa aking mga video and malaman nyo kung ano yung mga buhay-buhay Canada, lifestyle, winter time, kung ano yung mga kailangan yung impormasyon pag kayo ay pupunta dito. Ito ang mga sinasabi ko ay makakatulong to sa inyo. Marami nang nakapanood ng mga video ko, kahit mga ganito lang, na nakatulong sa kanila. Sabi nga, nasa Pilipinas pa lang daw sila, wala pa sila sa Saskatchewan, sa Canada, para na daw silang nandito, nakarating na dahil nga nakikita or kung ano yung mga sinasabi ko, nakikita yung mga background, yung mga faces na nasasagap ng aking camera na nakikita. Ayan, kumbaga nagiging familiar sila. So maraming salamat po, and syempre papatiin ko muna kayo na magandang gabi or magandang umaga sa Pilipinas or sa ibang bansa. And syempre po, God bless po. God bless everyone and God bless everybody. Maraming salamat po mga kaibigan, mga ka-idol, mga kauragon.